Kasi may 10 dalaga, 5 ay matalino, 5 ay hangal. Eh, di ba? Alam mo, sasalubong sila doon sa lalaking ikakasal. Nabanggit ko na po ito sa inyo minsan. Gabi talaga ginagawa yun. Kaya rin meron silang mga ilawan. At ang role ng mga dalaga ay upang ilawan yung prosesyon ng bagong mag-asawa. Mula doon sa bahay ng babae, papunta doon sa titirahan nila bilang mag-asawa. At ginagawa nila iyon sa gabi. That is also their way of informing the community na itong si Jose at si Maria ay bagong mag-asawa. Bakit kailangan nila ng ilaw, Father? Wala pang kiselko. Kailangan nila ng ilaw. Hani po. So, ikot sila. At alam nila na pwedeng mabalam. Mabalam. Ibig sabihin, maantala. Yung pagdating o yung seremonya. Ngayon, kung lalabas sila, dapat sigurado sila anong oras dumating yung lalaking ikakasal, may sapat silang ilaw o langis ang lagay sa ilaw nila. Hindi po ba? Pag kayo po, anong gagawin ninyo? Maghahanda kayo ng ilaw, ng langis. Hindi po ba? Tama po, honey. Kasi hindi mo nga alam eh. Baka nga maantala. So may provision ka. Just in case. Okay. So yung 5 daw, hindi naman nagdala. Ngayon, naantala. Nung dumating na, hating gabi, andyan na daw yung lalaking ikakasal. Kaya, yung 5, wala na silang langis. Kaya ang sabi nila dun sa may langis, bigyan mo naman kami ng langis. Aandap-andap na ang ilawan namin. Anong sabi ng 5? Ay, wala na kaming langis. Kasi baka pag binigay mo ko sa inyo, maubusan tayo pareho. Bumili kayo para kayo magkaroon ng langis. Pumunta kayo sa nagtitinda. Anong ginawa ng 5 hangal? Umalis nga. Kung kayo ba, bibili pa kayo? Malalaman natin kung sino ang matalino dito. Pangalawa, nandun na eh. Hindi ba? Aalis ka pa? Hindi na. May 5 namang ilaw, baka tama na sumabay ka na. Wala ka na magagawa nung oras na iyon eh. Nandun na. Sumabay ka na. Kahit wala ka ng ilaw, may 5 pa namang ilaw doon. Sapat na siguro sa inyo iyon. Aalis ka pa. Kaya nga, nung dumating na, yung lalaki, nandyan na, yung kakasal, hindi sila napasama. Hindi po ba? Kaya nga, palaging ang kwento ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa mga talinghaga. Upang matuto tayong pagnilayan kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Hindi niya binibigay sa atin yung turo niya na parang isusubo na lang sa atin. No. Kaya yung purpose ng talinghaga upang meron kasi mga nakakakita, hindi naman nila naiintindihan. Meron mga naririnig, nakikinig, hindi naman nila naiintindihan. Upang mahasa tayo sa karunungan. Sapagkat alam nating mabuti ang maging marunong. Totoo po yan. Ayan, balikan ninyo yung inyong mga nakaraang desisyon. Naging marunong ba kayo? Buti na lang, Father. Tama yung naging desisyon ko. Kasi yung desisyon natin, hindi na lang yun sa atin. Madadamay yung anak yan, yung pamilya yan, everyone. At dapat maging mabuti tayo o matuto tayong magdesisyon ng tama. Otherwise, magugulo ang buhay natin. Mapapahamak tayo. Okay? So, anong gusto ninyo? Karunungan o kayamanan? Karunungan talaga? O yaman na muna? Saka na lang yung dunong. Para magandang ipagdebate ko sa klase ko yun ha. Ano ang ibig mo? Karunungan o kayamanan?
Pag kay marunong, ikay yayaman. Pag ikay mayaman at di ka marunong, ikay maghihirap. Tama po, honey. Ay, kukuha na lang ako, Father, na magmamanage ng kayamanan ko. Ay, kung lokohin ka at di mo alam. Di ba, honey? Talagang walang lusot kay Father, honey. Okay? Ang Diyos ay karunungan. Ang Panginoong Kristo ang karunungan ng Diyos. Kaya pag atin siyang sinunod, nagiging marunong tayo. Amen.